15 local positions, 10 board members, 3 rightful congressional candidates, and 2 provincial leaders. Kilalanin at suriin natin ang mga nag-a-apply na mga leader ng probinsya ng Cagayan. Sino sa kanila ang karapat-dapat sa ating boto? Aralin at kilapisin ang tamang kandidato sa darating na Mayo 12. Nakilala siya sa apelyido na kaakibat sa isang malaking transportation company sa Cagayan, isang kapitan at ngayon mayor at viral rin ngayon na local social media personality dahil sa mga naging maaksyong pagtugon niya sa monitoring at relief operations tuwing may kalamidad sa Cagayan at sa mga kwelang entry niya sa iba't iba pang pang-araw-araw na tagpo bilang isang mayor. Sa kabila ng masayahin, malapit sa tao at kwelang persona ay ang ilang mga kwentong lingid sa kaalaman ng maraming tao na siyang humubog sa kanya ngayon para maging isang mahusay na public servant. Diyos ang hina po! Sumabak siya sa politika ng mangibabaw, ang pagnanais na higitan pa ang nagagawang tulong para sa kanyang mga kababayan sa Alakapan. Patunay nito ang pagtalon bilang isang first-class municipality mula sa isang third-class town ng bayan ng Alakapan. Panibagong hamon na naman ang kinakaharap ni Mayor HF, ang maipanalo ang pinakamataas na posisyon sa segunda distrito ng Cagayan. Kilalanin natin ng mas masinsinan ang tamang kandidato ng Cagayan, si Mayor Harry HF Florida. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon si Mayor Harry Florida. Magandang umaga po sa iyo, Mayor. Good morning, Jello. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na kayo po ay ating makapanayam dito po sa ating programa para po sa ating mga kababayan at upang kayo po ay makilala. Unang-una po, Mayor, ilang beses po ninyong tinanggihan ang posisyon ng ialok po sa inyo ang pagiging kongresista sa ikalawang distrito. So, what made you decide na ngayon ay finally tumatakbo na po kayo bilang kongresista sa segunda distrito ng Cagayan? Alam mo, ang isang dahilan naman dyan, di ba? Kasalukuyan tayong mayor at gusto natin din, no, na matapos tayo three-termer mayor, no? Para naman may pakita natin sa ating mga kababayan dito sa Alakapan ang kaya ng isang Mayor Harry Florida. At ngayon, last term ko naman na. So, gusto natin, no, makatulong sa mas malawak pa na paraan, no? Kaya nagdesisyon tayo na tumakbo bilang congressman ng 2nd District. Marami po ang nagsasabi na pader po ang inyong babanggain, ang inyong kakaharapin. So, yan po ang sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan, ano? Dahil ito nga, ang lalabanan po ninyo ay naninilbihan na dekada na, no, ang kanilang itinagal sa posisyon po nila ngayon. So, Mayor, gaano po katapang, gaano po katatag ang isang Harry Florida na banggain ang isang pader? Well, gaya nga ng sinabi ko, no, di naman natin, di tayo siraulo na babangga sa pader, no? Alam mo, ito yung pagkakataon ng isang ordinaryong tao para mamili ng kanilang leader, no?
mamili kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. So ako, wala akong kinakatakutan dahil alam ko sa sarili ko, ang aking sadya sa paglilingkod ko ay ang makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Kaya wala po akong kinakatakutan, no? Basta tama po ang aking pinaglalaban, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Isa po sa nagbigay ng highlight sa bayan po ng Alakapan, Mayor, nang nagawa mong patalunin yung mula sa dating third class, ngayon ay nasa first class municipalities na. So, it's a challenge na bayan lang ng Alakapan ito. Kaya mo ba na gawin din ito sa buong segunda distrito ng Cagayan? Alam mo kasi ngayon talagang watak-watak eh. Ni minsan, walang sa lahat ng mga development council meeting po natin, ni minsan walang representation ang isang congressman. Saan ka nakakita ng ganun po, no? Dapat meron para man lang maringgan niya sa sa pagpupulong na 'yon kung ano yung mga talagang pangangailangan ng barangay at ng munisipyo. Alam mo, nakita natin no? Nagsimula kasi tayo sa pagiging barangay captain. At eto, mayor tayo. Nakita natin talaga, no? Kasi ang isang pangunahin diyan yung magandang samahan, no, ng mga leaders natin. Magsimula diyan sa barangay, pagka-mayor, pagka-congressman at governor, no? Dapat diyan sa mga development council meeting, ang isang kongresista at isang gobernador ay meron dapat representante sa lahat ng mga development council meeting. So diyan naman nagsisimula lahat Pagka maganda yung pamamalakad, no? Maganda yung ugnayan ng bawat leader, mapapaunlad natin yung isang lugar. No, madali na po 'yan pagka kami ay nagsama-sama, nagkakaisa, mas madali na po ang progreso sa bawat bayan dito sa 2nd District at sa buong Cagayan. Nagsimula kasi tayo sa pagiging barangay captain, no? At naging ABC President. So nagsilbi rin tayo bilang isang konsehal at eto, mayor tayo. So pagka ganun, madali na po 'yan dahil tayo ang plano natin pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon talaga ay yung makikipag-ugnayan tayo hanggat sa pinaka-mababang gobyerno natin, which is yung barangay. No? So, Mayor, you adhere po doon sa call of unity ng ating pong One Cagayan movement at ito syempre ay sa pangunguna ni retired General Manong Egay Aglipay. So, ang tanong, kung sakali man po na kayo ay palarin, handa rin ba kayong makipag-unite sa mga kasama, sa mga katunggali po ninyo sa politiko, kaalyado nyo man o hindi? Yan naman tayo Yan yung personality natin sa totoo lang. Nung nanalo ako noong 2016, alam mo, Jello, no? Nung 2016, sabi ko, okay, nanalo na tayo, no? Hali kayo, lahat ng mga barangay captains na hindi ko kasama noon, hali kayo, sumama kayo sa akin. Magtrabaho tayo, no? Magkaisa tayo. Kasi ang layunin natin kung paano natin mapaganda, no? Maging progresibo yung ating bayan. So hindi tayo bengkotibo, no? Sa handa tayo na makipag usap, handa tayo na makipagkaibigan, no? Kahit po sa mga bumabati ko sa inyo. Sa lahat, no? Alam mo, kahit sa lahat, yun naman ang personality ko Hindi ako nagtatanim ng galit. Sabi ko nga, sa lahat ng mga vlog ko, no? Nakikinig naman siguro lahat na walang personalan, no? Ito ay trabaho, no? Trabaho po, serbisyo po ang iaalay natin sa kapwa natin. Yung isang humikayat sa akin kung bakit tayo naisama sa One Cagayan sa totoo lang. Ang ganda ng vision ng ating Tay Egay Aglipay. Talagang isa yan, maka-Diyos talaga. At dyan talaga ako hanga. Napaka-successful na tao pero napaka-down to earth ang
taong po ito, no? So talagang doon ako nahikayat na alam mo na yung nakikita mo yung isang ama na ganun na talagang nakikiusap sa kanyang mga anak na magkaisa na pero hindi pa rin umuo yung iba nating mga leaders dito. Kaya eto tayo ngayon, no? Lumalaban para sa pagkakaisa, para sa ganon mas maganda at mas progresibong Cagayan ang makikita ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw. Isa po sa purpose ng One Cagayan, bukod po sa unity, ay yung mabuksan ang atin pong lalawigan sa international arena. Oo. So ano-ano naman po ang maiaambag natin dito sakali po na tayo man ay palarin bilang kongresista ng Second District? Second District. Oo. Alam mo, unang-una, no, napakaganda yung plano ng One Cagayan. Isa na dyan yung pagpapatayo ng International Airport, which is kasama sa Second District, yung nasasakupan ng Piat at Solana area. No? Through legislative agenda, alam mo, ang isang congressman, dyan na napakalapit nyo na dyan sa national government. No? Tatrabahuin lang natin through yung allocation ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, kakausapin natin. At through the appropriation natin sa GAA, no? Diyan natin masusubok po, no, ang isang Hari Florida dahil diyan tayo masipag, diyan tayo magaling sa pakikipag-usap sa mga tao. And of course, through legislative measure po 'yan. So as a legislator, Mayor, ano-ano naman yung mga kinakailangan ng Segunda Distrito ng Cagayan na inyo pong idudulog kung sakali sa national government? Siyempre, alam nyo yan dahil kayo po mismo, nag-iikot kayo. Gamit po ang inyong mga helicopter, mga sasakyan, sarili po ninyo yun. So ano po ang maidudulog po ninyong dapat natugunan dito po sa Segunda Distrito? Alam mo, isang batas po no, na isang isusulong po natin ay yung dapat automated na, no? Yung sabi ko nga, ATM. Bibigyan na natin ng ATM yung ating mga kababayan para hindi na mag-antay sa venue, infrastruktura, no? Ang dami. Yung dito na lang sa Second District, ang daming mga production area natin na konting ulan lang nalulubog na, no? So, nakita ko na 'yan, no? Alakapan, Ballesteros, Bulog, Sanchez Mira, Pamplona, halos lahat, no, ng bayan may mga production area na kwan. So titingnan natin yung flood mitigation magiging flood mitigation project natin later on sa mga yan dahil alam mo may yan nga pwede naman tayong magsulong ng mga batas, no, kung makipag-ugnayan sa national government ulit para yung mga ganong perennial problem ay nangangailangan talaga ng isang permanenteng solusyon, no? So yan, yung mga irrigation system natin and of course, yung drainage system ng patubig kailangan maiayos talaga yan. Ang daming mga pangangailangan pa po ng ating distrito sa totoo lang. Isa po sa sinabi ni Governor Manuel Mamba na kapag wala pong suporta ang national government sa mga probinsya, ang isang probinsya could be a decaying province. Tama So yun. bilang kumakandidato sa pagkakongresista sa ikalawang distrito, ano po yung mga batas po na nais po ninyong ihain na pwede po ninyong maibigay pa na mapapakinabangan dito sa ating lalawigan, lalo na po sa Segunda Distrito? Alam mo kasamang Jello, no? Isa sa isusulong ng inyong lingkod, kasama ko ang mga congressman ng ibang distrito, no? Ang isa sa sisulong natin talaga is yung redistricting ng Cagayan, no? So magdadagdag tayo ng isa o hanggang 2 distrito, no? Could you imagine right now, no? Ang isang pondo ng isang distrito ay nasa 2 bilyon, no? So kung 3 tayo ngayon, ang isang distrito
kung magaling-galing kang congressman, 3 bilyon, isa niyan. So pag nadagdagan pa natin ng 2, nagawa nating 5 ang distrito ng Cagayan. So imaginin mo yon, nadagdag pondo sa isang distrito. No? Mapapakonti yung bayan na nasasakupan ng isang congressman, mas maraming pondo, so mas maraming programa, mas maraming infrastruktura, at syempre, ang sunod na niyan is kabuhayan na ng tao. Mas maganda ang kalalabasan niyan. So yan po yung isang isusulong ng One Cagayan. Mayor, mainit din po kayong pinag-uusapan na sa social media. Ano? Ang isa po sa nakakatch sa atensyon ng mga Cagayano, lalo na po sa ikalawang distrito ng Cagayan, ay yun pong inyong naging pahayag o yung inyong komento na kaugnay po ito doon sa pagbibigay ng ayuda. Oo. So ano po ang stand nyo po dito? Dahil nagkomento po kayo sa laging pagbibigay ng ayuda, Mayor, anong stand nyo dito at pabor ba kayo sa usapin ng AKAP? Well, unang-una, no, ang na-post natin doon, sabi ko, puro ayuda naman na ang bansa natin. Nakakalungkot na. Yan po yung eksakto na na-post natin doon. No? Hindi natin sinasabi na ayaw natin sa ayuda. Pero ngayon kasi, parang nakapokus po tayo sa ayuda. Alam mo, yan yung pinangkakatch na natin sa isang botante, no? O isang ordinaryo na tao na may serbisyo ka sa kanila. Alam mo, ang isa sa nagikayat sa akin kung bakit tayo sumama dito ay yung vision natin for Cagayan at for 2nd District, na ang ibibigay na namin sa tao is yung permanenteng trabaho. Ang ayuda, pagka natanggap mo ngayon, no, napakaganda ng pakiramdam. Sino bang may ayaw sa ayuda? No? Napakaganda ng pakiramdam. Pero in few days, ilang araw lang, ano yung katayuan na naman ng buhay mo? Malungkot ka na naman dahil wala ka na namang pera. No? Wala ka na namang trabaho. No? Hindi sa ayaw ko ang ayuda po. No? Pagka nasa tamang panahon, pagka may kalamidad po tayo, ako po ang una nyong makikita dyan. No? Gamit-gamit ko ang aking maliit na helicopter. Pumupunta ako sa mga isolated na lugar, mga nabaha na, doon ako. Nagbibigay talaga ako ng mga konting tulong. No? At doon nyo po, pag sa tamang panahon, hindi po ako nambabatikos ng pero pagka wala naman ng baha, walang kalamidad at namimigay tayo ng ayuda, parang kasla irumrurumenta yun, no? Irurumenta lang iti kailyan tayo, tattao, no? Parang nilalagay lang natin sila, piniprito natin sila sa sarili nilang mantika dahil sa pinaggagawa natin, no? Mas maganda po na hanap buhay, no? Pangkabuhayan, yung may permanenteng yung may sustainability. Yan yung lagi ko pong sinasabi, no? Pero paano nyo po maipapaliwanag yung ilan sa mga pinag-uusapan katulad na lamang po sa pagbibigay ng ayuda kapag kayo po ay dumadayo sa ibang mga bayan, ibang mga barangay na binabato o kaya inihahagis lang? Hindi po ako ganun na tao, no? Hindi po maliit ang tingin ko sa kapwa ko tao, no? Nirerespeto ko po lahat ng tao, no? So, kung alam mo kasi, ang isang helicopter ako, isa akong piloto, no? Helicopter sa fixed wing. Commercial pilot po, license holder po ako, no? Pagka hindi safe ang isang lugar na lalandingan mo, most especially pag sa helicopter, no? Loose yung gravel, maputik, so hindi safe po 'yon. Pagka walang landing spot talaga, ang pagka namigay kami ng ayuda is naka-hover, no? Naka-steady yung helicopter. So doon mo inaabot, no? Yung ayuda na ibibigay mo. Makikita nyo po 'yan sa yung mga armed forces natin, yung mga helicopter nila, yung mga air force natin, I should say, air force natin. Makikita mo yung mga ganong procedure, no? Magkaiba yung binabato, no? Kaysa sa
inaabot mo. So yan, Mayor, nabanggit nyo yung tungkol sa ayuda, sa pagbibigay ng ayuda. So ano ang punto po ninyo doon? Dahil nilinaw nga po ninyo na hindi kayo against. Yes. Mm. Hindi tayo against, no? Actually, ito, meron tayong kwan dito, no? Basahin ko lang sa inyo para, give a man a fish and he will survive a day, no? But teach him how to fish and you will feed him for a lifetime, no? So yun na lamang ang kasagutan ko dyan sa ayuda. Hindi ako against sa ayuda. Mayor, madalas po kayong pag-usapan, madalas kayong mag-viral yung mga hirit po ninyo sa social media. Pero baka may mga magsasabi po na yan ay ipinapakita niya lang dahil sa social media, dahil sa views, dahil kandidato siya. Ay, hindi. Yan ba ang tunay na Hari Florida Ay, hindi. o nagpapakitang tao lang? Alam nyo, natural ko ito, no? Ang pagkakilala sa akin, sutil talaga kung minsan, no? Nung naupo tayo, 2016, ganyan na yung ginagawa natin, no? Way back 2016 pa yan. Nung nandyan, nag-aral tayo ng piloto ng helicopter. Kasi dati akong piloto, fixed wing, no? Then helicopter. Meron na tayong helicopter. Yan na, no? Ginagawa na natin yan. Mayor pa lang tayo po noon. Mayor tayo hanggang ngayon. Pero dati na nating natural po yan, na ginagawa natin yan, no? Of course, nung ginagawa natin yan, mas marami yung mga operation natin within our municipality, no? At pagka may mga kalamidad, gaya nun, nung mega flood natin, that was way back 20... anong taon ba yon noon, Jello? 2020. 2020, no? Oh, mayor tayo noon, no? Pero ako, tumulong ako, bandang Alcala, bandang Amulong, bandang Igig, bandang Tugigaraw, no? So, natural po natin yon. Hindi po pakitang tao, hindi po sa nagpaparami tayo ng followers sa Facebook o ano man. Ano po yon? Pagka tao ko po yon, no? Hindi sa pagkukunwari lang. Pwede nyo pong i-check ang aking social media account. Makikita nyo po doon yung mga pagtulong natin sa kapwa natin tao. Mayor, napakarami mo nang nagawa dito sa Alakapan. Andyan po yung pagtatayo ng sariling sports complex na napapakinabangan po ng mga Cagayano, mula sa 1st, 2nd, 3rd District. At pangalawa, yung pagcapacitate natin sa mga barangay, pagbibigay ng mga service vehicles at iba't iba pa. So, papaano po natin matitiyak sa mga Cagayano na kaya natin itong dalhin sa buong segunda distrito ng Cagayan kung sakali na kayo po ang palarin na mahalal bilang kongresista ng 2nd District? Well, madali po yan, no? Gaya ka ng natin. Pagka may unity, nandyan ang progress, no? Unang-una, pagka nagkakaisa po ang isang gobernador, isang congressman, no? Isang mayor, pagka nagkaisa po yun, no? Mas mabilis na po natin gawin lahat ng mga, yan po, gaya ng sinabi nyo, pagkakaroon ng sports complex dito sa ating bayan, no? Madali na po yan, yung mga infrastruktura, mga serbisyo sa mga bayan-bayan, napakabilis na yan, kasamang Jello, pagka tayo ay nagsama-sama, no? At saka gusto natin, no? Yung ginawa natin dito sa bayan ng Alakapan, no? Yan nga, from 3rd class municipality, naging 1st class municipality, ay gagawin natin lahat yan, no? Gagawin natin lahat yan kung paano mapaangat yung income classification ng bawat bayan dito sa 2nd District at sa kasama si Tay-Egay sa buong probinsya ng Cagayan. Eto po, pwede po ba tayong magbigay, Mayor, ng tungkol po sa inyo na hindi alam ng nakakarami? Mahilig tayo sa dagat. Mahilig tayo sa nature, no? Paborito natin yung pinakbet. Pinakbet na ginisa saka tinola, no? So, happy future
Mayor, bakit Oo. happy future? Well, lagi tayong masayahin, no? At gusto natin may share yung ating pagiging masaya sa ating mga kadistrito, no? At sa buong probinsya ng Cagayan, no? Masaya tayo dahil unang-una nakakatulong tayo sa kapwa, no? Magiging masaya ang Segunda Distrito dahil mas mabilis, mas mapapadali, no? Yung pagkanangailangan sila ng tulong ay mas mabilis po ang tugon natin sa ating mga kababayan. Kaya mas masaya ang future ng Segunda Distrito. Okay, bilang panghuli po sa ating tanong, Mayor, eto po dahil inaasahan ng ating mga kababayan at upang makilala pa kayo bilang tumatakbo sa pagkakongresista ng Segunda Distrito. Pakidugtungan po ito. Ako si Harry Florida at ako ang tamang kandidato dahil... Dahil may plano po tayo sa Segunda Distrito ng Cagayan, no? O ano man po yung ating nagawa sa bayan natin ng Alakapan ay mas papabutihin pa natin, mas pagagandahin pa natin, no? Dahil mas malaki ang ating magiging allocation sa budget, no? Sa lahat po ng bayan ng Segunda Distrito. At yan po ang aasahan ninyo sa akin pagdating sa infrastruktura, pagdating sa educational assistance, na gaya ko nga, sabi ko nga kanina, mas mabilis na pamamaraan sa pamimigay ng mga assistance mula sa national government. At of course, sa agrikultura, no? Meron tayong plano sa agrikultura kung paano natin maiaangat ang kabuhayan po ng ating mga magsasaka. At of course, yung mga mangingisda, no? At sa lahat po ng sektor ng ating lipunan. Mga kababayan, harapan po nating narinig at napakinggan ang kanto at sulok ng pagkatao ni Mayor Harry Florida na siya pong tumatakbo bilang kongresista sa ikalawang distrito ng Cagayan. Cagayano, lagi po nating tandaan na kapangyarihan at karapatan po nating makapamili ng tamang kandidato.